Kapatid, ikaw ba ay lubog sa utang at talagang stress na stress ka na hindi mo alam kung ano gagawin mo? Alam mo dapat mong gawin? Tapusin mo tong video na ito, bibigyan kita ng step-by-step guide kung anong gagawin mo para ikaw ay makapagbayad ng iyong utang. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. May sumulat po sa akin na medyo stressed na. They don't know paano sila makakalabas talaga sa utang. Alam mo, I perfectly understand your situation, guys. I used to be in that situation. Pagka ikaw ang nasa gitna ng problema talaga, yung parang kahit alam mo kung anong gagawin mo, pero lost ka pa rin eh. Kaya I want to help you out para sa mga taong seryoso na gustong talagang makarecover, makalabas sa utang. Ito ang dapat mong gawin. Number 1, kalma. Kalma muna. Alam ko, pag marami na talagang dapat babayarin, you're in a state of panic eh. And mahirap gumawa ng desisyon pagka ikaw ay nagpapanik because 90% of the decision that you're going to make is going to be a wrong one and you're going to regret it for the rest of your life. Hindi dapat pag may utang ka, mangungutang ka ulit pambayad ng utang. Wrong move yan. Bakit? Kasi nga, you cannot solve a permanent problem with a temporary solution. Temporary lang yan eh. Pero ang problema pa, pangalawa, kung mangungutang ka, chances are, baka mangutang ka pa sa mas mataas na interest, lalong lumalalim ang problema mo. Unang gawin, huwag takbuhan ang problema, kalma muna, huminga ka ng malalim. At the same time, huwag kang matakot sa mga collectors, na mga law firms na sasabihin na kukunin daw ari-arian mo, pakukulong ka daw, no? Ito yung reality. Ang utang ay hindi isang criminal case. Ang utang ay isang civil case according sa mga abogado. Pwede niyo tanongin yan. Ang criminal case po, may kulong ka. Ang civil case, wala po. So relax ka muna. Get organized. That's number 1. Number 2, lista. Ilista mo. Kumuha ka ng papel. Lista mo lahat ng inuutangan mo. Gumawa ka ng listahan. Kanino kami utang? Bangko ba? Online loan o tao? Number 2, column, principal. Magkano po ang utang mo? Yung original. Number 3, magkano po ang interest? Number 4, kailan ang due date? Tapos itotal po natin lahat. Kailangan po natin makita ang real picture bago gumawa ka ng plano. If you are going to get my coaching session, that's what I do for my mga followers ko. Yun ang pinapagawa ko. Lista. Pangatlo, prioritize. Minsan prioritize based on consequence. Hindi lahat ng utang ay equal. May ano yan eh, hierarchy yan. Bank loan, personal loan, di ba? Kunyari, personal loans that na may relasyon ka. Online loans or online app. Alam mo, kailangan talaga malalaman po natin na, like for example, ano bang pinakamalaki na interest dito? Yan muna dapat ang unahin natin. Like for example, may mga iba, relationship naman yung issue. Masisira ang relasyon pag hindi mo siya binayaran. Baka yan muna kailangan unahin mo. So in other words, susulat muna natin at ipa-prioritize natin kung ano unang nating babayaran. Step number 4, bago tayo magbayad, kailangan mag-survive ka muna. Ano ibig sabihin? Magsulat ka ng survival budget. Let's say kung 50K ang sahod mo, bawasan mo muna lahat ng mga essential mo. Prioritize mo. Rent, food, utilities. Like for example, 25K. Tapos debt repayment. Ganyan, maglagay tayo sa mag-ipon tayo para sa emergency fund para hindi na umulit pagka may problema tayo. 5K. Ang mahalaga kasi sa pagbabayad po ng utang, listen, it's not in the amount, it's in the willingness to pay. So, i-divide natin yung 25,000 sa mga natitira based on priorities. Tatandaan nyo to ha, ang mga taong hindi magre-reklamo na maliit ang bayad, magre-reklamo pag hindi ka nagbayad. Step number 5 na po tayo. Pag naisulat nyo na yan, communicate. Makipag-usap, be proactive. Ikaw na dapat ang pumunta. Ikaw na dapat ang mag-initiate. Huwag mo silang hintayin. Huwag kang magtago. Mag-send ka ng message sa bawat creditor. Ito, siguro i-copy-paste nyo to. Sabihin mo, I acknowledge my debt and I want to settle. Pero ngayon, limited lang talagang capacity ko. I can only commit to pay X amount per month. Hindi ko tinatakbuhan tong responsibilidad. I'm finding ways in order to pay responsibly. Pagka pinadala mo tong message na ito, screenshot mo to. Alam mo, yung mga tao, yung parang, ay, may kapanatagan ng loob at ng puso, ay, magbabayad pala to, hindi pala tatakbo. Kasi, the reason why, yung mga tao, nagiging aggressive, kasi hindi ka nakipag-connect eh. Kung wala ka man pambayad, sabihin mo rin. Step number 6, last, negotiate and consolidate.
consolidate. Kapag nakita mo yung creditors willing naman makipag-usap to negotiate for a lower interest and restructuring, pwede rin magtanong pa sa mga bank na may debt consolidation program. Diba? Parang instead na 5 kausap mo, isa na lang kausap mo. You can probably borrow at a lower interest to pay off the higher interest. Pero gagawin mo yan not as a temporary situation but a long-term solution na with the promise na hindi ka na ulit mangungutang para magbayad ng utang. One time mo lang gagawin to. Step number 7, stop digging deeper. Uulitin ko, huwag kang mangungutang ulit para pambayad ng utang. Hindi magandang solusyon yan. And number 8 step, itong final step, track your progress. Gumawa ka lang ng simple tracker. Either Excel, notebook, papel. Every time may nababayaran ka, isulat mo. Yung parang ang sarap ng pakiramdam na dahil-dahan ka nakakabayad na nakakawala. Malaking ginhawa yan at makakatulong sa peace of mind mo, sa sanity mo. At makikita mo na talagang dahan-dahan kang makakawala. Kung gusto mo na talagang matulungan kita to make a personalized repayment roadmap, ito yung gagawin po natin. Pumunta ka na lang sa aking Facebook account na may 6 million followers at i-share mo ang utang list mo, padala mo sa akin at sabihin mo paano ko maaayos tong utang ko. And let me check out if I can help you with that. Guys, maraming salamat po for tuning and engaging. And my prayer talaga that one day that you can become utang-free so that you can be stress-free so that you can experience what we call as peace of mind. Tatandaan mga kapatid, kung nakatulong tong video na ito, pakitype na lang sa comment section paano nakatulong tong video na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.